tema ng buwan, ang pananalig kay Jesus ay nagdudulot ng kagalingan, pag-asa at buhay. Tayo po ngayon ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Linggo ng kamulatan para sa mga nasa piitan. O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sama-sama ibaling natin ang sarili sa pagpapatawad at itayo ang katarungan na batay sa awa ng Diyos. Sa liturhiya, ang pag-amin ng kasalanan sa simula ng pagdiriwang ng Eucharistia ay mahalaga. Ito ay nagpapakita ng kapakumbabaan at ang pagnanasa na makapaghandog ng nararapat. Sa linggong ito, ipanalangin ang mga nasa bilangguan upang makamit nila ang kapatawaran at habag sa mga nagawang kasalanan. Mayroon po tayong second collection para sa apostolado para sa mga nasa piitan. Sa turo ng simbahan, ang tinamo nating pagdurusa ay hindi dapat magbunga ng karahasan. Mapagtatagumpayan ng pag-ibig ang puot. Ang pagpapatawad ay kumbagay patikim na ng kaharian ng Diyos sa daigdig. Ating sirain ang pag-inog ng kasamaan at itayo ang katarungang nakabatay sa awa ng Diyos. Paanyaya ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, itinakda sa Diocese ng Malolos ngayong buwan na Oktubre at Nobyembre 2025 ang mga sumusunod. Hinihikayat po tayo na magsuot ng puti o maglagay ng lasong puti sa damit kapag nagsimba sa araw ng linggo. Gayon din naman maglagay ng puting bandila sa harap ng mga tahanan bilang tanda ng panawagan sa pananagutan, katapatan at mabuting pamamahala. Lecom Recruitment. Ang San Isidro Labrador Parish Ministry of Lectors and Commentators ay nag-aanyaya sa ating mga kaparokya na maging kabahagi ng aming ministry. Ito po ay isang natatanging pagkakataon upang pagyamanin ng inyong pananampalataya, paunlarin ang kasanayan sa pagsasalita sa publiko o public speaking, at maging tagapaghatid ng salita ng Diyos sa ating komunidad. Kaya't kung ikaw ay binyagang Katoliko, may edad 16 taong gulang pataas, may kakayahang bumasa ng maganda at malinaw at higit sa lahat, ay may lakas ng loob at pusong maglingkod, lika na at maglekom. Kung kayo po ay interesado, lumapit lamang sa ating Lecom booth sa may labas ng ating simbahan pagkatapos ng banal na misa para sa karagdagang detalye at mga katanungan. Halina po kayo at sama-sama tayong tumugon sa panawagan ng paglilingkod. Kumpil announcement. Malugod po naming ibinabalita na sa darating po na ika-15 ng Nobyembre sa ganap na 10:00 ng umaga ay magkakaroon po tayo ng seremonya ng sakramento ng kumpil mula 12 taong gulang pataas, binyagan sa simbahang Katolika, ay maaari na po kayong makatanggap ng sakramento ng kumpil. Makipag-ugnayan po kayo sa ating parish office para magparehistro, dala ng baptismal certificate o sa ating mga katikista para sa karagdagang impormasyon. Ang katekesis po ng sakramento ng kumpil ay magaganap sa ika-15 ng Nobyembre sa ganap na 8 ng umaga sa 2nd floor multipurpose hall. Maraming salamat po. Co-op announcement. Paanyaya sa pagiging miyembro. Ang San Isidro Labrador Parish Multipurpose Cooperative ay malugod na nag-aanyaya sa mga hindi pa kasapi na maging bahagi ng ating kooperatiba. Ang pre-membership education seminar schedule ay ang sumusunod. In person tuwing araw ng linggo mula 2 hanggang 4 p.m.
sa second floor ng SILP MPC Building. Online via Zoom tuwing Sabado o sa araw na maaari kayong makadalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang bulletin board o Facebook page ng Kooperatiba. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magstayo po ang lahat bilang panimula sa ating banal na misa. Makiisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Awitin natin ang papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, itinuturo ni Sirach na ang Panginoon ay Diyos ng katarungan, kaya hindi siya kumikiling kanino man, lalo na at laban sa may hirap, na walang kakayahang magtanggol sa sarili. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itatanging sino man. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip,
agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaabot sa langit. Ang dalangin ng mapagkumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi humihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at ginagawad ang katarungan sa nasa katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Panginoon, aking laging purihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong inapi, makinig, matuwa. Nililipol niya yung masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing na matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisipayo nang walang pag-asang hindi binibigo. Mga lingkod niya'y Kanyang ililigtas. Sa napakukupkup siyang lumilingan. Tukhang sa Diyos tumatawag, ay Kanyang inililigtas. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na makatarungan bilang hukom ang Panginoon at ang Diyos ang magliligtas sa kanya sa anumang kasamaan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito.
Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong tagpuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at ang tao, kaya napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nananalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya at mga mangangalunya. O kaya'y katulad ng publikanong ito, makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Sa ating ebanghelyo po ngayong araw na ito, ating pong narinig ang patungkol sa dalawang taong nagdasal sa templo, isang Pariseo at isang publikano. Yung Pariseo ay naging mayabang at ang kanyang dinasal, Panginoon, salamat po sapagkat hindi po ako katulad ng iba dyan, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya. Habang sa kabilang banda naman, yung isang publikano na nagdasal, hindi po makatingin sa Diyos, hindi po makatingala. At kanyang sinabi, Panginoon, patawad po sapagkat ako'y makasalanan. Narinig po natin na sa bandang huli, hindi kinalugdan ng Diyos ang Pariseo, bagkus ang kanyang kinalugdan ay ang publikano na mayroong kababaan ng loob.
Bakit? Sapagkat ang Pariseo naging mayabang at walang pag-ako sa kaniyang mga pagkakasala. Marahil mga minamahal na kapatid, may pagkakataon po sa ating buhay na para bagang tayo na rin ay nagiging mga Pariseo, na sa ating mga dasal para bagang may kulang. Marahil ang ilan, aminin man natin o hindi, puro hingi na lang sa Diyos ang laman ng dasal. Nakakalimot magpasalamat, nakakalimot higit sa lahat, umako ng mga nagawang pagkukulang sa Diyos. Baka puro hingi na lang tayo at hindi na tayo nakakagawa at nakakapagdasal ng mga ganitong bagay. Alam niyo po, meron pong 4-step method sa pagdadasal. Ito po'y kung tawagi, ACTS. Ito'y abbreviation ng A, adoration, C, contrition, T, thanksgiving, at S, supplication. Una po ay adoration. It is all about praising God. Kinikilala mo ang Panginoong Diyos na dakila. Sasabihin mo, Panginoon, dinadakila kita at binibigyan kitang papuri. Pangalawa, C, contrition. It is all about saying sorry for the sins. Paghingi ng kapatawaran. Panginoon, patawad po sapagkat ako'y isang makasalanan. Pangatlo, thanksgiving, letter T. It is all about being grateful for the blessings na nakikita natin na mayroon tayong biyaya at pinagpapasalamat natin ito sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang kaloob ninyo. At panghuli at pang-apat, letter S, supplication. It is all about making request to God. Panginoon, ang hiling ko lang po sana ay sapat na kalusugan at proteksyon para sa aking pamilya. Mga kapatid, bakit ko po sinasabi ang 4 na bahaging ito? Karaniwan po kasi, karamihan sa atin, puro supplication na lamang. Puro hingi na lamang sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo ko nito. Panginoon, sana mangyari ito. Panginoon, tupadin mo ang aking hinihiling. Na para bang ginagawa po nating genie ang ating Panginoong Diyos. At tingnan natin ang ating mga sarili. Baka tayo'y nagiging Pariseo na din. Nagiging mayabang. Nakakalimot magpasalamat. At hindi na umaako sa mga nagawang pagkakasala. Magandang suriin po natin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang laman ng ating mga dasal? Mayroon bang pagdakila sa Diyos? Mayroon bang pag-amin ng pagkakasala at paghingi ng tawad? Mayroon bang pasasalamat? O baka puro hingi na lamang tayo sa Panginoong Diyos? I want to tell you a short story. Minsan daw, may isa pong magnanakaw na pumasok sa loob ng simbahan. Siya'y nagdasal at ang kanyang dasal, Lord, wala na po akong manakaw ngayon. Kailangan ko na po. Parang awa niyo na po. Sana po itong taong nasa harapan ko, mahulog yung wallet na nasa kanyang bulsa. At 5 minutes after, ganun nga ang nangyari. Nahulog yung wallet ng taong ito. Kaya bumalik itong magnanakaw sa pananalangin at nagdasal. Lord, maraming salamat po. Answered prayers po ito. Salamat po, Panginoon. At biglang sumagot ang tinig ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, pasalamat ka sapagkat nakapako ako dito sa krus dahil kung hindi, matagal na kitang dinagukan. Pero kiddingly aside, my dear brothers and sisters, ito po ang pinapakita sa atin na sana tingnan po natin yung laman ng ating mga panalangin. Tingnan natin yung laman ng ating mga dasal. Saan ba tayo nagkukulang? At higit sa lahat, nakakapagdasal pa ba tayo ng tama? Mayroon bang pagdakila sa Diyos? May paghingi ba ng tawad sa mga nagawang pagkakasala? Mayroon bang pasasalamat sa mga biyaya? O baka ang laman ng ating dasal, puro hiling na lamang, puro panunumbat sa Panginoong Diyos. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, ito po ang ating tanungin sa ating mga sarili. Ano nga ba ang laman ng ating mga dasal? Adoration, contrition, thanksgiving, supplication. Amen.
Tatayo ang lahat. Ipahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa amang maawain na nakikinig sa pagsamo ng nagpapakumbaba. Ating pong sambitin, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa pinagkatiwalaan ng simbahan na ihatid ang pagpapatawad ng Diyos upang sila'y maging matatag sa paglaban sa kasamaan at korupsyon, subalit bukas sa mga makasalanang nagbabalik loob, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nananamantala sa pamahalaan, upang sila'y magbagong buhay na bago pa sila ibaba ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga binayaan ng kasaganaan sa kabuhayan, upang hindi nila ito gamitin sa pagmamaliit at pagsasamantala sa mga kapuspalad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating natitipon ngayon, upang tayo maging mapagkumbaba sa harap ng Diyos at kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa lahat ng yumao, upang ang kanilang kasalanan ay mapatawad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Ama naming maawain, dinggin mo at kalugdan ang aming pagpapakumbaba sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nati kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon, Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kay San Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang may lakas loob ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas nating si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Panginoon. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Bali ng aking diwa ay sa'yo, wag na wag pababaya, masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Ako'y akayin sa daang matuwid, wag na wag pahintulutan, mabighani sa pananalian at wag narilat. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas.
Sigwa sa aking kalooban, yung masdan, pahupain ang bugso ng kalungkutan. Yakapin ang buong higpit, yung anak, nang mayakap din ang bayan mong ibig. Ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Panginoon. Panalangin kay San Isidro Labrador. Tayo pong lahat, Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, Tatayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mayroon po tayong second collection para sa apostolado para sa mga nasa bilangguan. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang sangguniang pastoral sa pangunguna ng Komisyon ng Ebanghelisasyon at Komisyon ng Pamilya at Buhay ay naglunsad ng proyekto na tatawagin po nating Journey of Faith, Raffle for a Cause. Ang layunin ng proyektong ito ay ang pagpapagawa ng ating bagong Adoration Chapel
kung saan makakatagpo ng katahimikan at pakikipag-isa sa Panginoong Diyos, lalo na sa may malalim na debosyon sa Santissimo Sacramento. Inaanyayahan namin kayong lahat na maging bahagi ng pagbuo ng dakilang proyektong ito para sa Diyos sa pamamagitan ng pagbili ng raffle ticket. Ang bawat raffle ticket po ay nagkakahalaga ng 500 pesos at sa halagang ito po ay may pagkakataon po ang lahat na manalo ng mga sumusunod. Ang grand prize po ay isang brand new Toyota Vios 2026 model. Ang second prize naman po ay Honda motorcycle at ang third prize po ay e-trike at mayroon pa pong mga ibang consolation prizes. Sa inyong kabutihang loob at sa diwa ng pagbubuklod, pagkakaisa at pagsasama-samang pagtutulungan ay nananalig kaming magkakaroon ng kaganapan ang gawaing ito para sa Bayan ng Diyos, Parokya ng San Isidro, Labrador. Share a blessing and be blessed. Palakpakan po natin sila. Muli po, tayo pong lahat ay inaanyayahan na sana po'y sumuporta po tayo sa programang ito ng ating simbahan para maipatayo po natin ang ating Adoration Chapel sa sama-sama pong pagtutulungan at maisa sa katuparan po natin ang pagkakaroon natin ng Adoration Chapel. At malay niyo po, baka kayo po ang mapalad na magwagi ng grand prize na ibibigay ng ating simbahan. Tatayo na po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Muli po sa mga nais po na makisa po sa Sunday Catechesis ng mga bata, magkita-kita po tayo sa lokasyon kung saan malapit po sa parish office. Maraming salamat po.